Hello mga kapatid, magandang hapon po. 29 po ngayon. Tutukan po natin ang nangyayari at ang mga kaganapan sa Mindiola. Ito na po yung kanilang mga pakikipagdigma sa lansangan para sa ating mga drivers ng jeep na talagang mawawala ng hanap buhay. Mga kapatid, tingnan po ninyo ang kaganapan ngayon, no? Ayan, kahabag-habag naman ang ating mga kababayan at talagang masasabi natin na nakakasuklam ang gobyernong ito ngayon ni Marcos. Napakarami po ang mga ipinangako ni Marcos na hindi natupad at napakarami ring bansa ang napuntahan pero walang naipasok ng mga investors sa atin. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Wala pong nagtitiwala. Walang nagtitiwala. Ito ay malinaw na walang nagtitiwala kay Marcos. Kung kaya't ganito po ang nangyayari. Ayan. Kasama po ang ating mga kapatid sa nagraraling ito. At si Aling Marie po ay hindi na makakasama sa mga ganyan sapagkat napakalayo naman po talaga ng aking lugar para puntahan ang ating mga kababayan dyan. Kung kaya't sa pamamagitan na lang po ng pagbablog ay susuport tayo, no? Sana pakinggan ni Marcos itong mga nangyayaring ito sa ating bansa. At hindi siya dapat namimili kung sino ang kanyang pagbibigyan. Sapagkat kailangan pantay-pantay ang pagtingin niya. Kung driver ng jeep, driver lahat ng jeep. Hindi dapat pinipili ang pagbibigyan at ang hindi. At sa akin pong pananaw, ang nangyayari pong ito ay isang sinasadya na desisyon. Sapagkat sa aking pananaw, wala pong makuha na malilinlang ang administrasyon ni Marcos sa panahong ito. Wala po siyang mga investor na maluloko o mananakawan, kung kaya't ang ating mga sariling kababayan na lang ang talagang pinagtitiis. Alam nyo, hindi lang po itong mga driver ng jeep ang namimiligro sa pahirap ng mga Marcos, sa pahirap ng Marcos regime at ng Duterte regime. Alam nyo po kung ano pa. Ito pong pag-ibig funds, isa pa po ito. Pinahihirapan lalo nila ang taong bayan sa pagtataas ng contribution. Sapagkat sa pagtataas ng contribution, pagtaas din ng halaga ng mga bahay. At yung mga hindi nakakabayad ng kanilang arrears, ay pipilitin nila ito na mailit at ibibenta ng mas mahal. Sapagkat malaki na ang contribution, malaki rin ang kanilang kikitain. Ito'y simpleng pagnanakaw. Simpleng pagnanakaw ito ng mga Marcoses, ng mga nandyan sa gobyerno. Sana yung mga nasa kamara, sana yung mga mambabatas dyan, sana ma-realize nyo lahat na ganito ang mga strategy ng Marcos Duterte. Sapagkat nung panahon ng matandang Marcos, hindi si Ferdinand Marcos Sr. ang nag-uutos, kundi si Imelda Marcos. Si Imelda Romualdez Marcos ang nag-uutos noon sa lahat ng gusto nilang mangyari. Inuutusan ng mga ahensya para sila ay ligtas sa batikos ng tao. Subalit hindi makalusot sa tao sa ngayon ang mga nangyayari. Alam nyo, utos dito, utos doon sa mga ahensya kung paano makakapagnakaw, makakapagpahirap, makakagante sa mga mamamayan sa mga nangyari noon noong 1986. Iniisip nila kung paano nila muling mananakawan at makakapagpayaman sa pamamagitan ng dugo at pawis ng mga Pilipino. Kasimple lang ang mga ginagawa. Gaya nitong mga pagtataas ng contribution ng bawat ahensya. Gaya nitong panlilinlang sa mga homeowners association sapagkat kabig ni Marcos ang namamahala dito, no? Yan po ay yung dating HLURB or DSUD ngayon.
Pangalawa, itong mga drivers, kung paano nila nanakawan ito ng buhay, karapatan, at pangarap para sa kanilang mga anak. Mga kapatid, ipaglaban natin ito. Tulungan natin kahit sa paanong paraan. Sumigaw tayo, magkaisa tayo, no? I-share nyo ang lahat ng inyong mga nababalitaan o naririnig, lalo na sa mga nasa katotohanan. I-share nyo po para lumaganap at makarating sa buong mundo ang mga pahirap ng mga Marcos. Ano-ano ang mga pahirap na ito? Pagtataas ng contribution, pagmamahal ng bilihin, pag-aalis kuno ng mga luma para maging moderno ang Pilipinas. Mga kapatid, isa ito sa mga dahilan na kunwari ay pabor sa tao, pero ang katotohanan, tayo unti-unting tinapatay at ninanakawan. Mga kapatid, sama na, magkaisa tayo, laban lang tayo, lalo na ngayong parating ang senatorial election. Lalaban tayo mga kapatid. Kailangan ang maupo ay yung nasa katotohanan at na marunong magmahal sa taong bayan. Ibig sabihin, mabuting politiko ang dapat iboto. Maraming salamat mga kapatid. Thank you po. Magandang hapon.